So, bali ngayon, dumating na yung mga bagong accessories na in-order natin from online store. Kakabit natin para sa ating bagong DJI action camera. Ayan, sakto. Ayun. Bali ngayon, gamit na natin yung FOV boost lens ng DJI Action 6. Bigat yung nakamount dito sa helmet natin. Okay, umpisa natin dito. Okay, tanggalin natin. So, ito yata yung pinaka-cage. Naka-cloth bag pa siya. Tabi muna natin sa gilid. Tapos ito yung mismong cage. Yan, nandito yung pinaka-brand niya, small rig. Dito sa left part, naka 1/4 thread. Ito naman yung pinaka door latch. Tingnan natin. Uy, smooth lang. Malambot yung pinaka door latch niya. Tapos ang pagkabit, ayun, sliding lang. Tapos meron siyang, ito yung shoe mount. Ito yung para sa mga ilaw. Basta something na accessory for action camera. Pwede mo siya ditong ilagay. Tapos naka-open lang yung pang shutter, yung shutter button. Sa ilalim, dito yung magnet, yung quick release na mount. Tapos another 1/4 thread ulit. Tapos yung pinaka-material niya guys, napakagaan. Kung hindi ako nagkakamali guys, ang total weight nito is 72 grams or 77 grams. So hindi mo manonotice na mabigat siya once na nakamount na yung pinaka-action camera. Ganito ba yan? Tama ba? Tama. Ayun. So, hindi naman siya ganun ka-smooth kapag ipinasok mo. Ayan o. Kung makikita nyo, hindi rin siya nalalaglag. So, kailangan nyo pang itulak. So, ayan. Snug fit na siya guys. Walang kalog. So, tamang-tama yung mga spacing niya. So, may mga allowance pa. Even dito sa taas kung makikita nyo. Tapos ganyan ang itsura niya. Tapos ito yung sinasabi ko. Yung shutter button nandito. Or yung quick capture button. So may space siya dyan. So rekta pa din yung pindot nyo dun sa mismong action camera. Even dito sa gilid. Kapag i-on nyo yung mismong camera. Ayan, hindi nyo na kailangan tanggalin yung cage if ever na magsasaksa kayo ng USB. So yan. Tapos if ever naman magpapalit kayo ng battery, hindi nyo na kailangan tanggalin yung pinaka-mount niya. Unlike doon sa GoPro, nandito sa side na to yung battery niya. Ayan. So kung naka-mount siya dyan, hindi na kayo magtatanggal. Kasi nandito rin sa side na to yung pinaka lagyanan ng battery. Ayan. Push. Okay, goods. Ganda. Tingnan pa natin yung sa loob ng box kung ano pa. Maganda yung material guys. Ayan, sakto, ganda. So meron akong protection dito sa mismong lens. So if ever na ilalagay ko to sa loob ng box, kahit wala ng mga bag or balot, okay lang kasi hindi tatama to sa mga kanto sa loob ng bag or sa loob ng bulsa, hindi gagasgas yung mga lens or itong mga part na nasa loob kasi maka-protrude yung case. So yan, ganito ang itsura niya. So bali ngayon, sunod na natin yung last accessory na binili ko para dito sa action camera. Tandaan, baka may tamaan sa loob. Okay, moment of truth. So bali ito lang naman guys is isang FOV boost lens ng pang DJI Osmo Action 6. So ang pinaka ginagawa nito is pinapa-wider niya yung FOV
ng mismong video na nare-record nyo. So, same thing lang din siya ng function dito. Para sa GoPro, medyo kapag naka-ultra wide na ako, medyo nag-i-stretch na yung banda sa side mirror. So, makikita nyo talaga na nagpi-fish eye na siya. Pero using this, makukuha ko yung buong FOV nung mismong cockpit ng motor. At the same time, hindi siya magpi-fish eye. Yung nakikita yung pinaka handlebar, yung mga handguard ko, tapos yung side mirror na hindi siya nag-stretch. Yun yung trip ko kapag nagbi-video. So, kaya bumili ako nito. Tingnan natin to. Lens protector. Tingnan natin Tama ba? Aray mo. Pero ito may may hangin siya sa loob. I don't know kung ganyan talaga siya. Pero ito talaga ang pinaka binabayaran sa lahat. Ito na yung FOV booster lens or FOV boost lens. Yan, ganyan siya kalaki. So meron na din siyang case. Ayun. Para pala to dito sa mismong lens niya. Kaya pala merong guys. Kapag kinakabit ko siya, meron siyang alawan sa loob. Yung parang nagbabubble siya. Kasi ito guys, kung makikita nyo, yung pinaka lens niya. Naka-emboss yung pinaka lens niya. Ayun nga lang, kailangan mo lang ng ingat kapag gagamit nito. Pero sa akin naman, almost 1 year ko nagamit yung sa media mode ko or sa GoPro ko. Never akong na-scratchan or kung ano man nangyari, nahulog. Walang mga ganong instances. Kaya for sure, maiingatan ko naman to. Try natin tanggalin. Itong itsura nyo guys. FOV 182 hanggang 182, hindi ko alam, inches? Hindi ko alam. Yung field of view niya. So, first step ko nga tatanggalin to guys. So yun, ganun lang pala siya. Tapos ganito daw siya kinakabit. Yan. Ayun, kapag sumikip na, goods na yan. Or ito yung indication. Kapag yung wide lens nandito na, nakatapat na dito. Meaning, goods na yan. Ayun. By the way guys, ito palang lens na to is waterproof din siya. Pero may certain amount lang ng lalim. Siguro 5 feet lang, if I'm not mistaken. Hindi ko alam kung nandito sa box. Pero ang pagkakaalam ko, nung nireview ko to, ganun nga lang siya. Pero hindi ko naman to syempre idadive. Meron siyang lens. Gagamitin ko lang talaga to at lagi itong nakakabit every time na magmo-motovlog ako. Tapos, ang na-notice ko agad dito guys, nadagdagan yung bigat niya. Medyo may timbang yung lens. Tignan natin. I-compare ko guys dito. Pakiramdam ko parang mas bumigat tong Action 6 ko. Compare dito. Pero let's see. Tanggalin natin. Ayan, 221.5. Ayan, 216.2. Pero bumigat siya, mabigat yung lens. Bigat. Bam. 40.0. Kaya dama ko yung bigat 40.4. Ito is 24.6. So kung ganito lang, mas magaan siya. Pero kung lalagyan mo nito, additional 40 grams. Bigat na ito guys. Okay guys, so bali ngayon, proceed naman tayo sa pagte-testing nitong bagong lens. Itong in-install natin sa DJI Osmo Action 6, which is itong FOV boost lens ng DJI. Tignan natin kung talaga bang merong improvement pagdating sa FOV recordings. I-compare natin siya dito sa mismong standard lens. Tapos, check na rin natin pagdating sa daylight and nighttime kung parehas lang din ba yung output na marirecord using this lens. So, yun. Alright guys, so bali ngayon gamit na natin yung FOV boost lens ng DJI Action 6. So regarding naman sa preset, i-display ko na lang ulit dyan sa screen yung details. So ngayon samahan nyo lang ako guys, testingin natin to. And share ko lang sa inyo, ang pupuntahan natin ngayon is yung Qualimed sa may Santa Rosa, Qualimed Healthway. Kuha lang tayo ng
medical result para dun sa APE ko. Ay, oo nga pala, basag-basag dito. So yan, bali ngayon pansinin nyo yung FOB natin kung naging wider siya. Tapos para sulit yung takbo natin ngayon, mamaya iba-ibahin natin yung ano bang tawag sa ganun, basta yung point of view nya or yung field of view nya, yun pinaka FOB nya. Ngayon kasi naka rock steady to eh. Hindi ko alam kung naka fish eye ba to, naka stretch kahit naka boost lens na tayo, I don't know. Malalaman ko lang yan pag nag-edit na. Tapos isa nga pala sa disadvantage na ito guys, hindi kayo makakagamit ng ND filter pag itong nakakabit sa inyo. So, sa mga mahihilig dyan mag cinematic na recording, mukhang mahihirapan kayo kapag nakaganito. Pero ako ngayon nakadilag ako Hindi ko lang alam kung kaya kong i-edit siya na magmumukha siyang cinematic. Yun, so bali huminto muna tayo saglit dito para mag-iba lang ng preset. Actually binago ko lang yung FOB nitong camera. So rock steady pa rin, tapos naka ultra wide na. Let's go. Naririnig nyo ba yung makina ko guys? Ito ngayon ang uso eh, yung mga gas-gas sa block eh. Nag-worry ako baka may tama na rin yung makina natin. Kaya parang kapag mainit yung makina or galing sa takbo, parang tunog helicopter siya na konti lang naman, hindi siya ganun ka-noticeable. Pero meron na din eh. I don't know, 26k ang tinakbo. Ayan, 27k pala kung makikita. Malalaman. Dito ba yun? Hindi. Dito ba yun? Ay. Ito nga yun siguro. Yung dadaan pa ako sa... Tama ba? Oo, ito nga. Kala ko hindi na ako dadaan dito eh. Kaya dito yung sabi ko, dadaan ka pa doon sa tulay, nakakala mo nasa expressway ka din. Ayan, Pano Valley. Ayan guys, nasa gilid tayo ng Calax. Unahan lang natin yung mga sasakyan para hindi sila sagabal sa video natin. Para clear lang yung nasa harap. Okay, dahan-dahan tayong shoulder. Nakarating na tayo sa ating destinasyon. Sakto, naka green light. Paano ba? Rico ba yan? Alam, baka maano tayo dito. Labas tayo eh. Yan. Alright guys, dito na tayo sa destination natin. So ayan, dyan tayo pupunta sa Healthway. Yan. Parking lang tayo.
Rampahan ko na sana yung ano eh. Pantay kasi sa kalsada eh. Okay. Saan tayo ngayon magpa-parking? Meron ba dito? At meron pwesto. Ayan, may pwesto. Dito na tayo. Okay, touchdown guys. So yun, baka mabutan pa tayo ng cut off. So kuhain ko lang yung medical result, tapos pabalik mag-iba tayo ng preset ulit. Let's go. Ayun oh, grabe oh, ang tunog ng makina. Hindi ko alam kung normal pa yan eh, pero para sa galit na makina siguro. Naririnig nyo ba guys? Tanggalin natin to. Yun, nakuha na natin guys. Napabili pa nga tayo ng tinapay, pero bago tayo umuwi, daan muna tayo dyan sa Jollibee. Bilang ko lang pasalubong ang aking mga inakay. Yan ngayon guys, naka normal na lang siya, hindi ako nakadilag, tapos walang filter. Narinig nyo ba kanina guys yung tunog ng panggilid natin or nung makina? Parang wala namang damage eh, no? Hindi ko lang alam saan, dito pala papasok. Dito na ako papasok, ikot na lang ako. Ang gulo mo JC, saan ba talaga pupunta? Yan, pag dun pa kasi ako sa GMA bumili guys, mahaba pila dun, unlike dito madalang lang ang pila ng drive-thru. Diba? Tayo na agad. Kano kaya lahat yun? Okay, sige lang, gawin nyo lang lahat na makakaya nyo. 316 1, 2, 3, 4. Aray ko. Ayan. Thank you. Ayusin natin dito sa labas, or dito. Ito lang natin ayusin. Kasi yan. Okay, let's go. Pogi, no? Sana all. Ayan guys, kayo humusga. Ito, naka upright position ako. Kinain ba tong left and right? Kita pa ba yung buong cockpit? Kita pa ba yung cockpit ng motor natin? Malawak pa din ba? Tapos siguro hindi ko na rin ite-testing to ng gabi, kasi almost same lang rin naman. Wala naman dun sa video quality ang impact ng lens natin. It's more on view. Kaya papagabi o umaga, same lang din ng wide FOV yung makikita. So testing lang natin yung last preset bago natin i-end tong video. Tapos yung pala, hagin ko na malimutan guys, mention ko rin pala sa inyo, dahil ganito yung setup natin, nakita nyo naman na dagdag 40 grams ata itong lens natin, tapos 70 grams ito namang case. So mabigat siya, bumigat yung bumigat yung nakamount dito sa helmet natin. Noticeable siya pero konting-konti lang. Pero okay lang naman kahit tanggalin ko rin yung pinaka case kapag ginagamit ko siya ng nakamount dito sa helmet.
Kasi ang purpose naman ng mismong case is para lang kapag nilalagay ko siya sa bag, sa bulsa, or ipinapatong ko siya sa kahit anong bagay, hindi siya magagasgas yung mga kanto, or kapag nahulog, yun naman yung reason kaya natin siya binili. Okay, balik lang tayo dito. Wider pa ba guys? Pogi pa rin ba yung FOB natin? Ayan, dito na tayo sa Shell. Hanap lang tayo ng gigilidan. Ayan, dito sa no parking. Saglit lang po. Both side clamping zone. Wag po kayong mangklaklamp. Game, baguhin lang natin guys. Ayan guys, nag-iba na tayo. So ngayon, naka standard horizon pala. Ay, standard balancing. Horizon standard. Di ko alam guys, basta yun yung iba pang preset na kapag gamit nyo tong FOB boost lens. So other than horizon balancing, meron pa siyang isa, yung nasa pinakababa. Hindi ko alam, baka mas naka-zoom in to. Pero testing na din natin para masama sa edit later. Tapos ang gamit ko guys, naka TR ako. Hindi ko alam kung anong meaning ng TR na yun, na filter. Pero based dun sa description niya, parang naka natural look yung makikita or yung marirecord natin. So yan, kayo nang humusga dyan. So bali ito, nakabukas naman yung visor natin. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako na malinaw. Mic test, mic test. Dinig nyo ba yung hangin? Dinig nyo ba yung tunog ng makina? Alright, so I think dito ko na lang tatapusin yung video natin guys. Hindi ko na patatagalin pa. Masyado na namang mahaba yung i-edit ko. So yun, kung meron kayong mga katanungan guys, suggestion, any question, clarification, i-comment nyo lang sa i-upload natin video para dito. And kung sa tingin nyo naman naging interesting tong video natin guys, please like, share, and subscribe na lang din para updated kayo sa mga susunod nating uploads. Alright, so yun, hanggang sa muli guys. Wait lang, dudulas ako. Salamat and see you on the next one.